Nature trip ba ang hanap mo? Yung bang pwede kang umaura tulad nito? O di kaya bonding kasama ang pamilya o barkada? Hello everyone! Team Desta goes to Tanay Rizal! For today's vlog, i-feature lang naman namin itong mga kilalang rivers sa Rizal dahil sa malinis na tubig, camping trips, hiking, at napakagandang rock formations na talagang dinadayo pa ng karamihan. Tulad na lang namin, ito nga palang Tinipak River at Daraitan River na located sa Rizal. And here are the 20 tips or information kung bibisita ka sa dalawang river na to. Number 1. Bumiyahe ng maaga dahil kayang-kaya mong bisitahin ang dalawang river na to sa isang araw lang. Tinipak River ka sa umaga and Daraitan River ka naman sa hapon. Number 2. Kung balak mag-overnight stay, maghanap ng resort or accommodation na malapit lang sa river. Para hindi ganon kalayo ang inyong lalakarin, I recommend Artist Camp Daraitan. I'll upload a separate video about our staycation here. Number 3. Bring your camping essentials dito sa Daraitan River. Malaking bagay kung meron kayong tent, camping chairs, table, and picnic mat. Number 4. No entrance fee nga sa Daraitan River, kaya swim all you want, aura all you want. Ganito kalinaw ang tubig dito. At may mga nakita pa akong isda. Ibig sabihin lang yan, malinis talaga ang tubig. Number 5. May bayad ang cottage dito sa Daraitan River, kaya malaking bagay at tipid rin kung may camping chair, tables, or tent ka na rin. Number 6. May mga lifeguard or nagbabantay sa paligid. Number 7. Kung Tinipak River naman ang pupuntahan, mas maaga, mas maganda para hindi mainit o hindi maraming tao. Pero bago ang lahat ng yan, ito muna ang una nyong gawin. Number 8. Pumunta sa barangay hall ng Daraitan para magbayad ng 100 pesos. Number 9. Tour guide is required. In short, magbabayad ka para sa tour guide 500 for 5 packs na. So kung 5 kayo, edi take 100 each na lang. Number 10. May ino-offer din silang tour package if gusto mong mag-explore pa sa Tinipak River or Mount Daraitan. Pwede kang mag-hiking, tapos kung sa Tinipak River lang, meron din silang Tinipak Cave. At may entrance fee na 70 pesos. Number 11. May offer din silang day tour at night tour. Pero dahil nga may accommodation kami sa Artist Camp, day tour na lang yung kinuha namin. Nagstay nga kami until 11 ng umaga kasi mainit. Number Kung 12. masipag maglakad at nagtitipid, go na sa lakaran. Pero malayo kasi siya sa pinagstayan namin at hindi mahilig maglakad. Kaya ang other option kung ayaw maglakad ay Number 13. mag-tricycle. Sa case namin, ang binayaran namin is nasa 100 pesos lang per trike. From Barangay Hall to Tinipak River na yan, good for 5 packs na yung tricycle kasama na yung tour guide. Number 14. Bring your own food. Naku, wala kayong mabibilan doon. Number 15. Walang CR, kaya bago pumunta, jumebs ka na or jumingle para di hassle. 16. Mag-sunscreen ka nga at bring umbrella para ready ka pag mainit na. 17. Magdala din kayo dito sa Tinipak River ng camping chair, tables, and picnic mat. Mas mainam nga kung may tent kasi napakainit na kapag 11 a.m. 18. Sobrang linaw ng tubig. Kita mo yung buhangin o yung ilalim. Malamig at medyo malakas ang ragasan ng tubig. Kaya always be careful. Kung may mga dalang bata, naku, life vest is a must talaga. 19. Sobrang ma-amaze ka sa rock formations, kaya magandang umawra dito or mag-picture taking. 20. Mahaba ang river at mas maganda daw sa Tinipak Cave. Pero maglalakad pa ng 1 oras. Kung masipag ka, naku, umora ka na sa paglalakad. Kami kasi sa bungad lang, pero for us, worth it pa rin naman maligo. Nag-enjoy kami, pati mga kids. So, yun lang. If you enjoy watching this video, Don't forget to like and share. Also follow our social media accounts. Thanks for watching. watching. Bye!